Isang malaking kaguluhan ang muling yumanig sa pundasyon ng gitnang silangan. Sa sandaling ang buong mundo ay nakahinga na sana ng maluwag dahil sa inanunsyong ceasefire sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, isang hindi inaasahang hagupit ang bumitak sa lahat ng inaasahan. Habang ang mga diplomata ay naghahanda ng kanilang mga panulat para sa kapayapaan, yinanig naman ng mga higanting pagsabog ang bansang Lebanon. Higit 250 tao ang nasawi sa loob lamang ng isang araw, ang pinakamadugong 24 oras mula nang magsimula ang digmaan. Ngunit hindi lang sa lupa dumanak ang dugo. Sa Strait of Hormuz, ang pinakamahalagang lagusan ng langis sa mundo, ang inaasahang pagbabalik normal ay tila naging isang malaking panaginip. Bakit nagpapatuloy ang Israel? Bakit paralisado pa rin ang supply ng langis sa kabila ng kasunduan? Ito na nga ba ang katapusan ng usapang pangkapayapaan bago pa man ito tuluyang magsimula? O baka naman ang ceasefire na ito ay isang malaking patibong? Sa ulat na ito, hihimay natin ang nakakakilabot na katotohanan sa likod ng huwad na kapayapaang ito. Panoorin hanggang dulo dahil ang bawat detalyeng ilalabas natin ay magpapakita kung gaano kanipis ang sinulid na nagdurugtong sa buhay at kamatayan ng libo-libong tao. Noong Miyerkules, habang ang mundo ay umaasang hihipa na ang tensyon, naglunsad ang Israeli Defense Forces o IDF ng isang malawakang serye ng air attacks. Higit 100 target ang sabay-sabay na pinasabog sa iba't ibang sulok ng Lebanon. Walang bawala, walang preno. Ayon sa Civil Defense ng Lebanon, hindi bababa sa 250 tao ang namatay at mahigit 1,000 ang sugatan. Hindi lang mga kampo ng militar ang naging abo, nadamay pati ang mga mataong lugar sa Beirut at Bekaa Valley. Ang mga apartment na dati ay puno ng buhay, na yun ay tila mga kalansay na lamang ng semento at bakal. Ang head ng mga doktor sa Lebanon na si Elias Chelela ay naglabas ng isang desperadong tawag sa lahat ng mga espesyalista. Puno na ang mga ospital. Ang mga pasilyo ay nagmistulang punerarya dahil sa dami ng biktima. Kulang na kulang ang supply ng dugo, dahilan upang magmakaawa ang mga nurse sa sino mang pwedeng mag-donate. Inilarawan ng United Nations ang dami ng casualty bilang appalling o kasuklam-suklam. Sabi ng Israel, Hezbollah ang target nila. Pero para sa mga opisyal ng Lebanon, ito ay isang malinaw na war crime. Bakit kailangang burahin ang buong neighborhood sa mismong araw na dapat ay magsisimula na ang kapayapaan? Ito ay hindi na simpleng operasyon, ito ay isang mensahe ng pananakot. Dito na pumapasok ang malaking kalituhan at ang tila double cross sa diplomasya. Ilang oras bago ang mga pag-atake, inanunsyo ang isang 2-week ceasefire sa pagitan ng US at Iran. Ang Pakistan ang nagsilbing tulay o mediator sa deal na ito na nagbigay ng pag-asa sa milyon-milyong tao. Ngunit magkakaiba ang interpretasyon ng bawat bansa. Ayon kay Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, ang ceasefire ay para sa lahat ng panig, kasama na ang Lebanon. Ito rin ang tindig ng Iran. Sabi ni Foreign Minister Abbas Araghchi, dapat pumili ang Amerika, ceasefire o tuloy-tuloy na giyera gamit ang Israel, hindi pwedeng dalawa. Ngunit sa Washington, ibang kanta ang naririnig. Sinabi ni US President Donald Trump na ang ceasefire ay sa pagitan lang ng Amerika at Iran. Ang gulo sa Lebanon, tinawag niya itong isang separate skirmish o hiwalay na away. Ginatungan pa ito ni VP J.D. Vance nang sabihin niyang tila may misunderstanding ang Iran. Sabi ni Vance, I think the Iranians thought the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. Para sa marami, ito ay isang delikadong patibong. Pinitigil ang Iran pero hinayaang bombahin ng Israel ang kanilang pinakamalakas na alyansa. Pinilit ang Iran na huwag lumaban habang pinupulutan nila ang kanilang mga kakampi sa Beirut. Samantala, habang ang atensyon ng mundo ay nakatuon sa mga bomba sa Beirut, isang mas tahimik pero mas mapanganib na krisis ang nagaganap sa karagatan. Ito ang Strait of Hormuz, ang tinaguriang leeg ng pandaigdigang ekonomiya.
Halos 20% ng supply ng langis sa mundo ang dumadaan dito at ang Iran ang may kontrol sa lagusang ito. Inaasahan ng mga eksperto na matapos ang ceasefire, magbabalik normal na ang trafiko. Ngunit ang realidad, isang malaking kabiguan. Sa unang 2 araw ng ceasefire, 12 barko lang ang dumaan. Napakalayo ito sa normal na operasyon na 125 barko kada araw bago magsimula ang digmaan noong Bebrero. Dahil sa pag-atake ng Israel sa Lebanon, nagpahayag ang Iran na muli nilang iititigil ang trafiko sa dagat. Ito ang kanilang ganti. Kung gagamitin ng Israel ang ceasefire para wasakin ang Lebanon, gagamitin naman ng Iran ang Hormuz para sakalin ang ekonomiya ng mundo. Mula sa normal na daloy na 15 milyong baril ng langis, naging patak na lang ang dumadaan ngayon. At ang mga barkong sumusubok lumusot, naglalayag na tila mga multo. Noong Huwebes, 3 tankers lang ang nakalusot at lahat sila ay tinaguriang Dark Fleet, mga barkong pinapatay ang kanilang GPS o AIS transponders upang maiwasan ang radar at parusa ng US. Ang dating masiglang lagusan ay naging isang madilim at mapanganib na lugar kung saan ang bawat biyahe ay pwedeng maging huli. Hindi lang Iran ang galit, ang buong mundo ay puno ng pagkondena. Kinondena ng Qatar ang brutal na atake. Ang European Union sa pamamagitan ni Kaja Kallas ay nagsabing ang ginagawa ng Israel ay naglalagay sa ilalim ng severe strain ang ceasefire. Maging ang Alemanya at Italia ay nananawagan sa Israel na limitahan ang kanilang operasyon. Samantala, nagkaroon din ng tensyon sa loob ng NATO. Binitikos ni Trump ang NATO at tinawag itong very disappointing dahil sa kawalan ng suporta sa kanyang pressure tactics. Sa gitna ng lahat ng ito, idineklara ang Day of Mourning sa Lebanon. Tahimik ang kalsada pero puno ng pighati. Mahigit 1,200,000 tao na ang lumikas. Walang pagkain, walang katiyakan at taning takot ang namamayani. Para kay Prime Minister Netanyahu, malinaw ang kanyang posisyon. Hindi raw sila nakatali sa anumang ceasefire pagdating sa Lebanon. Itutuloy nila ang operasyon hanggat gusto nila, kahit pamawasak ang buong rehiyon. Ang kapayapaan ay tila napakanipis na sinulid ngayon. Habang nagtatalo ang mga lider sa kung ano ang nakasulat sa kontrata, ang mga ordinaryong sibilyan sa Lebanon ang nagbabayad ng kanilang buhay at ang buong mundo ang nagbabayad ng mahal na presyo ng langis. May misunderstanding nga ba o sadyang may traidora na nagaganap? Ang ceasefire na ito ay maaaring maging simula ng kapayapaan o maaari rin itong maging ang pinakamalaking patibong sa kasaysayan ng Middle East. Sa darating na Sabado, maghaharap muli ang mga panig sa Islamabad, Pakistan. Ito na ang huling pagkakataon upang isalba ang kasunduan. Ano sa tingin nyo? Plano nga ba ng Israel at Amerika na pahinain ng Iran sa pamamagitan ng pag-atake sa Lebanon habang may ceasefire? Dapat bang gamitin ng Iran ang Strait of Hormuz bilang ganti? I-comment ang inyong opinyon sa ibaba dahil napakahalaga nito sa ating diskusyon. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa mga susunod nating news updates. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik.